Ephesians 4. Yan yun ako ang tanan sa pagtindog, pag-respeto sa pulong sa Dios, samtang ato ning pagkabasahon. Episo, Kapitulo 4, versikulo 27, Ephesians 4:27, atong tunganan sa pagbasa. Ephesians chapter 4, sugod sa verse 26, duha ka bersikulo, Ephesians 4:26 and 27, all together. Ephesians 4, sugod sa 26, Angel. 26 and then 27, duha ka verse. Ready, basa, verse 26, all together, read. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Verse 27, neither give place to the devil. Let's pray. Lord, we thank you sa imong balaan nga pulong. O Dios, dili mi angay Ginoo nga bisan sa pagbasa niini Amahan, dili kami takos. Sa Old Testament, Ginoo, usa makagunit sa imong pulong, usa makabasa sa Biblia, iladaan hugasan ang ilang kamot. O Dios, dili man mitakos niini Amahan. Apa nagapray, Ginoo, nga bisan kami makasasala, Lord, pasayloain taon kami, Ginoo, make us worthy tonight. Bisan, Ginoo, kami makasasala, pasayloan mi, Ginoo, sa tanan nga sala among nahimo. Limpyuhi among kasing-kasing nga mahimo kami nga takos, Ginoo, niya gabhion. Labi na sa pagtuon sa imong pulong, Amahan, ang imong pulong infinite, ang among salabutan finite. But we need your wisdom to enlighten our minds, our hearts, nga masabdan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. O Dios, kung wala ang imong tabang, maging mi mahimo. Kung di mi nimo hatagan og kaalam, di gyud mi makasabot. Busa, Ginoo, giyahi kami na masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Among pangayon niya kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa tong lingkuranan. Sa Ephesians chapter 4, sugod sa verse number 26, ingon pa sa Biblia, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ingon pa sa Biblia, be ye angry. Usa ka na kasugo, usa ka command. Ingon pa sa Biblia, be ye angry. Unsay bot ipasabot anang, unsay Bisaya anang be ye angry. Kasuko kamo. Be ye angry. Ingon sa Biblia, mismo ang pulong sa Dios nagsugo. Kasuko mo. Sa ato pa pwede di masuko. Amen? Ay kung ingna nga wa mo masuko, matagad daw masuko man ta. Ang Biblia nagsugo, be ye angry. Kasuko mo, pwede masuko. Walay problema aning masuko ta. Amen? Kay tao man ta, masuko kita. Pero ang sumpay, and sin not. Kung masuko mo, ingon sa Biblia, ayaw mo pagkasala. Kung sa libot, masabot na nabasok, kami itong masuko ka niya, kasuko niyo, malikas ka, aka na, sala na. Dili na normal, abnormal na. Kaya ingon man sa Biblia, kasuko mo. Pero ang sumpay, ayaw mo pagpakasala. Kung masuko ka na, bitaw, masuko ka niya, manumbag ka, asala na. Pwede di ay masuko. Pero ingon sa Biblia, dili ka magpakasala kung masuko ta. Let not the sun go down upon your wrath. Ayog tuguti nga ang adlaw mo salop diha sa imong kasuko. Muna nga kung masuko ta, di na to pasalupan og adlaw. Amen? Masuko ta karon, unya, wala na. Amen? Ayaw, gula ka nga, uy, ning salop ang adlaw. Nasuko ka og alas 5, ning salop og alas 5:40. So, 40 minutos sa dapat ka masuko kay ingon man sa Biblia nga ang atong kasuko dili ato pasalupan og adlaw. Amen. So sa atong kinabuhi walay problema masuko. Okay ra masuko. Si Jesus gali nasuko. Amen. Sa dihang iyan nakit-an nga ang templo gihimo nilag baligyanan. Di ba nasuko si Jesus? Gani gipangyabon niya ang mga sa gihapon ni Jesus. Ang mga lamisa nga ilang gibaligyan. Unya ingon sa Biblia, nagdala pa gyud siya og sige dala ni Jesus. Latos, nagdala siya bunal. Di pangyabon niya ang mga lamisa. Pero ingon sa Biblia, mo to yung gimo, nasuko siya, giyabon niya ang lamisa, nagdala siya bunal, pero wala nagingon ang Biblia nga na siya gibunalan.
Di ka kabasa sa pulong sa Dios nga naay gibunalan si Jesus. Siguro siyang kasuko itong gibunal sa lamisa, humay bunal sa lamisa, giyabon niyang lamisa, nga ilang himog baligyanan niya, timplugod. Pero walay bersikulo na atong makita sa Biblia nga nasa gibunalan. So, ingon sa Biblia, be ye angry and sin not. Kasuko mo, pero ayaw mo pagpakasala. Let not the sun, ayaw tuguti ang adlaw mo salop diha sa inyong kasuko. So, kung masuko ta, di nato pasalupan sa adlaw. Pero ang sumpay, versikulo 27, ang sa ingon sa Biblia sa verse 27, basa. Jen, nakagitanaw na Jen? Lagi. Sige, dungan na to. Verse 27, basa. Neither give place to the devil. Ingon sa Biblia, Angel, ayaw og hatagi og dapit ang yawa. Ingon sa pulong sa Diyos, neither give place to the devil. Ang preceding verse naghisgot, pwede masuko, pero dili magpakasala. Unya, di nato pasalupan og adlaw ang atong kasuko. Sa ato pa kung nasuko ta, unya nasalupan og adlaw, atong gihatagan og dapit kinsa? Ang yawa. Kung ang atong kasuko na ugmaan, gihatagan dai nimo og binta, gihatagan nimo og place ang devil. Ingon sa Biblia, neither give place to the devil. Di nato hatagan og lugar, di nato hatagan og binta, di nato hatagan og pabor ang yawa. Amen? Ayaw pagdahom nga na kana sa simbahan walay yawa diri. Ay give kumpiyansa kay ang yawa ingon sa Biblia, as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Ang yawa mosulod pud og simbahan. Pero ingon sa pulong sa Dios, giwarn ta ayaw hatagi og dapit ang yawa. Adunay sayings nga nagaingon, if you give the devil an inch, he will take a mile. Kung imong hatagan og binta ang yawa, inch. What is an inch? Usa ka, ano sa Bisaya sa inch? English na lang ta, inch. Kung imong hatagan og usa ka pulgada, nanako Bisaya, ha? Usa ka pulgada ang binta imong ihatag sa yawa, he will take a mile. May imagine na nimo? Gamay lang nga lugar nga imong ihatag sa yawa, iyang i-abuse ang lugar nga imong gihatag sa yawa. Imbis moingon ka nga, mamakak lang koron ka usa. Di na ko mousab. Kung mamakak ka og kausa, guess what? Mamakak ka og usa ka gatos. Distingig ka usa. Di ba usbo na niya again and again, over and over, mahitabo na. Why? Because you give him an inch. The devil is very abusive. Sa iyang authority, sa iyang power. Pero ingon sa pulong sa Dios, neither give place to the devil. Dili na to hatagan og dapit ang yawa. Amen? Sa simbahan, ayaw hatagi og dapit ang yawa. Sa imong trabaho, ayaw hatagi og dapit ang yawa. Sa imong kinabuhi, ayaw hatagi og dapit ang yawa. Amen? Amen. The devil is very abusive. Gamay lang nga binta imong ihatag sa yawa. Gamay lang nga lugar. Kung makasulod lang siya gamay sa imong kinabuhi, di na siya makontento sa gamay. Dakon gid niya. Makasugod ka lang og cellphone, di na nimo mabutang imong cellphone. Di abuse gyud ka sa yawa. Karon nga gabi ang title sa message, don't give place to the devil. Ayaw hatagi og lugar ang yawa. Ayaw hatagi og binta ang yawa. Sa atong pagpangalagad, isip Kristohanon, ang yawa usahay makakita og binta sa atong kinabuhi. Ang yawa makakita og pabor. Unya sa dihang makasulod siya sa imong kinabuhi, delikado kayo. Kay gamay lang nga binta, iyahan nang i-abuse. Iyahan nang himuon nga 1 mile ang 1 inch nga imong gihatag diha niya. So karon nga gabi, don't give place to the devil. Ayaw gyud hatagig dapit. Ayaw gyud hatagig lugar ang yawa sa kinabuhi natong mga
Kristohanon. Kay kung imong hatagan og binta ang yawa, 3 things that will happen. Adunay tulo kakuyaw nga butang nga mahitabo sa atong kinabuhi kung hatagan nato og dapit ang yawa. Now, una, John, dili John chapter 10. John chapter 10 verse 10, mao ni ang una nga mahitabo kung atong hatagan og lugar ang yawa. Pastor, unsay but ipasabot anang hatagan og lugar ang yawa? Meaning to say, ang paghatag og lugar sa yawa mao ni kung maminaw kaniya. Kung imo siyang hatagan og tiyan sa imong kinabuhi, daghang butang nga pwede nato hatagan og lugar ang yawa, which cellphone can be a dangerous thing nga gamiton nga tool sa yawa sa imong kinabuhi kung imong hatagan og lugar ang yawa. John chapter 10 verse 10. Dugan, ready? Basa. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come, that ye might have life, and that they might have it more abundantly. Iyon sa Biblia, the thief cometh not. Ang kawatan, wala monhi. Apan sa pagpangawat, og sa pagpatay, og sa pagguba. Ingon sa pulong sa Dios, ang tuyo sa yawa, ngayon siya, ingon pa sa Biblia, but for to steal. Kinsa maning thief, gisgutan din sa John chapter 10 verse 10. That's the devil. Ingon pa sa pulong sa Dios, kining kawatan, kining yawa, ang iyang tuyo, mo ni, but for to steal. Aron sa unsa daw? Pangawat. Kristohanon ang yawa, kawatan. Ug ang kawatan, anak sa yawa. Ingon sa pulong sa Dios, ang yawa, kawatan. Unsa may kawaton sa yawa? Kita nga mga Kristohanon nga nag-alagad sa Dios, kawaton sa yawa, usay ang atong kalipay. Natod ka sa simbahan, kwaon niya ang imong kalipay. Aron sunod, di na ka mobalik simbahan, boring maning simbahan. Kawaton sa yawa imong kalipay. Usahay kawaton sa yawa ang imuhang kalinaw. Sa atong pamilya, sa atong simbahan, sa atong individual life. Timan ang yawa kawatan. Mauna nga magbantay gid ka, kawaton sa yawa ang imong time, ang time nga imong gigahin moadto kog simbahan. Kawaton na sa yawa nga di ka makaadtog simbahan. Mao na iyang trabaho. Magbasa na unta ka sa pulong sa Dios. Pag-abli nimo sa Biblia, kawaton sa yawa ang imong time. Ring din mo cellphone, nabiyaan nimong Biblia. Ug wa na gyud ka kabalik sa Biblia. Kawatan ang yawa sa atong panahon. Kristohanon, kung dili ta careful sa atong kinabuhi, kawaton sa yawa tanan. Ang imong kalipay, ang imong kalinaw, ang imong panahon, kwaon sa yawa. Sa time nga moadto kag simbahan, di siya musugot, kawaton niya ang imong time. Kawatan kayo ning yawa. Inyon sa pagyud? Diya sa verse number 10, to steal and to kill. Kawaton niya tanan. O niya, kung di pagyud ka moundang, nakuha na nako yung kalipay. Nakuha na nako yung panahon. Di pagyud siya makontento, unsaon ka niya? Iya kang patyon. Na remember mo si Job? Di ba? Gikuha niya tanan. Kabdangan ni Job, kalipay ni Job, hurot yun. Naghilak na yun si Job. Wa na'y nabilin. Hurot, gikawat sa yawa tanan. Wa pagid na kontento ang yawa. Ang sa pagyod, di pamatay pagid sa yawa ang anak ni Job, di ba? Mauni ang abilidad sa yawa to kill, ang pagpatay. Sunod, and to destroy. Wa gyoy maayo
nga himuon ang yawa sa imong kinabuhi, kawatan kaniya, patyon kaniya, ug kalipay sa yawa nga gubuon niya ang imong kinabuhi. How many lives have been destroyed by the devil? Kay mao ni ang iyang specialty, pag-destroy sa kinabuhi sa tao. Ug Kristohanon, ang pulong sa Dios nag-warns sa atong kinabuhi. Amen? Ug unta ang atong kinabuhi di ni maguba sa yawa. Pero kung hatagan gani nimo og binta ang yawa, guba gid na imong kinabuhi. Completely destroy ang imong kinabuhi. Tanawa si Judas. Apostoles ni Jesus. Si Jesus ang maestro. Si Jesus ang nagtudlo. Nag-perform pa siya miracle, pero sa diyang iyang gihatagan og place ang devil, Judas had been abused by the devil. He did it once. He did it again. Until such time nga yan ay yung gibaligya si Jesus. Mga Kristohanon, don't give place to the devil. Amen? Ayaw yung hatagi o dapit ang yawa. Una, diyan sa verse atong gibasa, His will to destroy us. Kung imong hatagan o dapit ang yawa, ang iyang will to destroy us. Ang iyang gusto. Gubuon niya ang kinabuhi sa Kristohanon. Amen? How many lives of Christians had been destroyed and abused by the devil? How many pastors have been destroyed? How many churches have been destroyed? Churches in America are closing. Believe it or not. And it's coming all over the world. Di lang kay sa Amerika. Pila na ka mga simbahan wa nay pastor. Wala nay mo pastor sa simbahan. Nagsira na ang simbahan kay wa nay pastor, wa nay membro. Kung naa may pastor, wa nay mo simba. Kay mao na ang will sa yawa, his will to destroy us. Ang iyang gusto, gubuon niya ang kinabuhi sa Kristohanon, guba ang kinabuhi ni Job, guba ang kinabuhi ni Judas, guba ang kinabuhi ni Dimas. O kung dili ta careful, hasta ta apilon ka sa yawa, gubuon niya ang atong kinabuhi. Muna Kristohanon, if you give place to the devil, kuyaw kayo, his will to destroy us. Muna iyang gusto. Muna iyang will, ihatang gubon. Ephesians 6:1. Unsa pa gyud iyang buhaton? Kung ato siyang hatagag lugar, ato siyang hatagag binta. Mura na ba siya leon? Nagalibot-libot, nagangulob, nagapangita kin sa iyang tukbon. Makabinta gani siya, ay guba ka. Guba ang simbahan, guba ang pamilya, guba atong kinabuhi, guba ang ministry. Tanan nga pwede niya gubon. Gubon gid niya. Kay mao na ang iyang will to destroy. Ephesians 6:11, atong dunganan sa pagbasa. Verse number 11, ready? Ephesians 6:11, all together, basa. Put on the whole that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ingon sa Biblia, isulob ang tibuok hinagiban sa Dios aron kamo makahimo pagbarog batok sa lipat-lipat sa yawa. Ingon sa Biblia, unsa daw sa yawa? Lipat-lipat. Maayo kay ning yawa sa lipat-lipat. Second thing, nga kung matagan nimo og lugar, matagan nimo og binta ang yawa, his wiles to deceive us. Ang iyang lipat-lipat, paglimbong nato. Kristohanon, pagbantay gyud, his wiles to deceive us. Ang yawa na day lipat-lipat. Lipaton ka sa yawa, pinaagi sa kwarta. Lipaton ka sa yawa, pinaagi sa pagkaon.
Nakahinumdum ba kamo sa Garden of Eden? Gilipat sa yawa si Iba. Giingnan sa Dios si Adan og si Iba, makakaon kamo sa tanang prutas sa tanaman. Apan kining kahoy nga naa sa tunga sa tanaman, kahoy nga nag-ila sa maayo og dautan, ayaw ninyo ning kana. Pero adto ganita. Genesis chapter katong gilipat sa yawa si Iba. Genesis chapter 6. Sure, Ben. Katong gitintal na sa yawa si Iba. Chapter 2. Chapter 2 ba? Chapter 3, sugod ta sa verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Siguro na to ang verse 1 para masabdan na to pag-ayo. Now the serpent was more subtle. Kabalo mo sa nang word nga subtle? Di na, by the way, di na subtle agad, subtle. Ang word nga subtle means wise to do evil. Muna siya ang word nga subtle. Wise to do evil. The serpent is more wise to do evil than any beast of the field. Now remember that a serpent is a beast. A beast is a four-footed creature. Doon ay upat katiil. Muna siya ang beast. Which the Lord God had made. Kinsa naghimo aning serpent? Ang Dios. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall eat of every tree of the garden. Ingon na yun ang yawa. Ye shall not eat every tree of the garden. Ang Ginoo nag-ingon nga di mo makakaon sa tanang kahoy sa tanaman. Tinuod dili. Bakak, ingon ba sa yawa, oh? Ye shall not eat of every tree of the garden. Dili ka mo makakaon sa tanang kahoy sa tanaman. Di man na mo giingon sa Dios. Ang giingon sa Dios, kining kahoy nga nasa tunga nga nag-ila sa mayog dautan. Pero tanawa, may gud ang yawa mo lipat-lipat. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Makakaon mo ni sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. But of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, apan ang kahoy, ang bunga sa kahoy nga natunga sa tanaman, God hath said, ye shall not eat of it, dili ka mo makakaon nini, neither shall ye touch it, lest di pud mo makahikap ani, kay mamatay mo. Pero ang tinuod, wala nag-ingon ang Ginoo ana. Ang giingon sa Ginoo, di mo mukaon, pero gidugangan ni iba, di mo mukaon, ug di pud mo mugunit. Muna nga, careful lagi sa instruction, paminahon gyud og maayo. Verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Balik ta sa 2:17, unsay giingon sa Dios. Sa 2:17, ang sugo sa Dios mao ni. Basa, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt what? Surely die. Ingon sa Ginoo, sa adlaw ngayon ni kanon, mamatay gud mo. Pero ingon sa yawa, sa verse 4, 3:14, ye shall not surely die. Tanawa? Di ba lipat-lipat sa yawa? Ingon sa Ginoo, kung inyong kanon, mamatay mo. Pero ingon sa yawa, dili mo mamatay. So karon, na-curious na si iba, ingon sa Ginoo, mamatay mi. Karon, ingon ning yawa, di mi mamatay. So naanay unsa, dako kayo nga, question mark, siyempre ma-interest ko ka. Ingon sa Ginoo, mamatay mi. Pero ingon sa yawa, di daw mi mamatay. Testingan ga na ako ni bakit di man daw mi mamatay. So, ang yawa, mayo kayo mo lipat-lipat. Verse 5, for God doth know that in the day ye eat thereof, the devil is talking,
Then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Maayo kayo ang lipat-lipat sa yawa ba? Palihog raw ko og ilis mara sa receiver, battery, kay marag lubat. Ingon pa sa kung mukaon mo, mabright mo, maparihas mo sa Ginoo. Muna ang Kristohanon, his wiles to deceive us. Ang yawa, naday sa lipat-lipat, aron paglimbong sa mga Kristohanon. Muna nga magbantay ta sa lipat-lipat sa yawa. Kay ang yawa, mas bright pa kaysa atoa. Amen? Kung nakabalo ka sa bersikulo sa Biblia, let me tell you something. Mas nakabalo pa ang yawa sa imuha. Sa dihang gitintal sa yawa si Jesus. Mismo si Jesus gitintal pagani sa yawa. Nga naman, lipat-lipat yun ning yawa. Gutom kay si Jesus. Nag-fasting si Jesus. Pila ganito? 40 days. Ma-imagine mo na, 40 ka adlaw o 40 ka gabi, wa kay kaon. Di siyempre, unsa ka? Gutom kayo. Ingon dahil yawa. Kung anak ka sa Ginoo, gihagit niya ba? Kung anak ka sa Ginoo, imo daw ning bato be, imo daw ning pan. Di ba? Lipat-lipat. Gutom ko ka. Ay, pan raman di ay bisan pag cake. Bisan pag humba ako imong kaya. Pero ingon ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone. Amen? Ningon ni Jesus, nahisulat na, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Muna Kristohanon, mag-amping kita, kaya ang yawa, maayo kayo mulipat-lipat. Amen? Don't give place to the devil. Ayaw i-entertain ang yawa, ayaw hatagi og dapit ang yawa. Sa adlaw ngay mahatagan og dapit ang yawa, maayo kayo siya mulipat. His wiles to deceive us. Sa dihang malipat na ka, limbungan ka na gyud sa yawa. Sa dihang malimbungan ka na sa yawa, ang daotan nga imong ginahimo. Huna-huna nimo insakto gyud. Huna-huna nimo maayo gyud ni. Nga naman, gideceive naman ka sa yawa. Ang daotan imong huna-huna maayo na. Ang sala imong huna-huna okay na. Di na ni sala. His wiles to deceive us. Kristohanon, magbantay sa lipat-lipat sa yawa. Amen? Nalipat gani sa yawa si Iba? Nalipat gani sa yawa si Judas? Hasta pa gani si Peter? Nalipat pa gani sa yawa? Kinsa man pa nga di ta malipat sa yawa? Mao na, kinahanglan gid nato ang pulong sa Dios. Amen? Pag-remind nato aron di ta malipat sa yawa. His wiles to deceive us. Sorry, Christians, usa ka pahinumdom, don't give place to the devil. Una, his will to destroy us. Ikadua, his wiles to deceive us. And lastly, 1 Corinthians 1:10. Unang Korinto 1:10. 1 Corinthians chapter 1. Dunganan nato sa pagbasa. Verse number 10. Nanong Chronicles man na? Oh, Corinthians. 1 Corinthians 1:10, sorry. 1:10, Angel. 1 Corinthians 1:10. Niyato ning dunganan sa pagbasa. Niyo nakita? Amen? Verse number 10. All together. Ready? Basa. Now I beseech you, brethren, By the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. amen. Paul is talking ngun pa niya ako, nagahangyo kaninyo mga igsoon, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, nga kamo tanan magsulti sa susamang butang. Amen? Unsa atong isulti? Susamang butang. Buti pasabot, walay disagreement. Amen? Susamang butang. And that there be no divisions among you. Ang division di ay, supak kini sa pulong sa Dios. Gusto sa pulong sa Dios nga walay pagbahin-bahin dinhi nato. Amen? Pero ang yawa, may gid mo lipat-lipat.
Ngita gid siya pamaagi nga iya gid tang bahin-bahinon ba. Nya kay nabahin naman ta karon, di ta gusto nga mahitabo pa ni usab. Amen? Amen. Nabahin. Unyag, utuon ba gyud? Bahin, bahin. Katuluhon pa gyud. Bahin, bahin, bahin. Patay na tani. Dinhi ikatulo makita nato his works to divide us. Ang trabaho sa yawa unsaon na niya? Iya tang i-divide. Himuon niya nga magkontradikta. Basin nanay pastor sayo pa nang imo. Pagbantay gyud sa yawa, may kayo ang yawa ani. His works to divide us. Nanay mo supak, nanay mo rebuilde, nanay mangitag sayop. His works to divide us. Gusto sa Dios nga natay same ingon pa sa pulong sa Ginoo that you all speak the same thing and that there be no divisions among you. O plural na gid na. Divisions. Kristohanon na divide naman ta. Di ta mo sugot nga man divide na pud tag usab. Amen. Ayaw sugot nga ikaw ang gamiton sa yawa ba? Nga ma-divide na pud tag usab. Na-divide na ba? Usa kini kapahimang sa mata usa nato ka Kristohanon that there be no divisions among you, but that ye be what? Perfectly joined together. What do you mean by perfectly joined together? Diha sa simbahan kay bitong magkasinabot ta. Amen? Perfectly joined together. Walay mo disagree. Perfectly joined together. Haom kayo ba? Marag si Giovanni bitaw? Giovanni Hawum? Oh, Hawum kayo. Perfectly joined. Kini bitong panday, magputol na siyang kahoy, na uban panday nga maayo gyud kayo mo. May kayo mo, ang say tawag ana? Muanggol pagputol bitaw. Kana bitaw mga katong kawayan nga bangko. Kita mo ng kawayan nga bangko? Di ba bangagan nila niya sa loob ang kawayan? Perfectly joined together. Na uban mga bangko furniture nga gitawag nila nga kanang wala bitaw lansang. Ila lang gipang sa loob ba? Nya gibut lang nang nila og no more nails. I-glue lang nila. Pero di gid nimo matarog kay maayo kayo pagka perfectly joined together. Kristohanon dapat ingon ana ta. Amen. Walay mo contradict, walay mo supak. Labi na when it comes sa pulong sa Dios, perfectly joined together. There be no divisions among you. One mind. They speak the same thing. Amen? Ngayon sa Biblia, perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Bisan sa paghukom. Unsaon man nga, mahimo nga same judgment. Mubasi ta sa pulong sa Dios. Amen? Naman din niya atong perfect judgment, the Word of God. So, Kristohanon, timan-an nato ni, kung atong hatagan og binta ang yawa, His will to destroy us, His wiles to deceive us, and His works to divide us. Trabaho din sa yawa, yatang bahin-bahinon. Di ta mo sugot, anak. Amen? Ingon ba sa pulong sa Dios? Last verse, James 4:7. The Bible says, James chapter 4, verse number 7. Atong basahon ang katapusan ng bersikulo. Hebrews, James chapter 4, verse number 7. Beloved, ready? Basa. Verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Ingon sa pulong sa Dios. Asa ta mag-submit? Submit yourselves therefore to God. Magpasakop sa atong kaugalingon busa ngadto sa Dios. Resist the devil, sukli ang yawa, and he will flee from you, ug siya moparayo gikan nimo. Kristohanon, magpasakop ta sa Dios ug magpasakop ta sa pulong sa Dios. Amen?
Kag di kita magpasakop sa Dios, ma-divide kita ni. Pasakop kita sa pulong sa Dios. Nalay usa nga atong basihan ang pulong sa Dios. Muna Kristohanon. Usa kini ka pahinumdum sa matag usa kanato. Don't give place to the devil. Kay basin mahimo tang susama ni Cora, Dotan o Abayram. Sige na sila reklamo. Na manghatagan og lugar ang yawa. Ang yawa, reklamador ba gyud kayo? Bisan gamay nga butang nga di na unta himuon nga big deal. Magsigig reklamo. Si Dotan, si Cora ug si Abayram mga reklamador kayo. Ana nga sa atong kinabuhi, ayaw gyud hatagi og lugar ang yawa. Guba gyud mong kinabuhi. Limbungan gyud ka sa yawa. Pikas-pikason gyud sa yawa ni. Ana Christians, don't give place to the devil. Amen. Amen. Di gyud nato hatagan og lugar ang yawa. Let's all stand. Tindog ta. Mag-awit ta. Last hymn. Closing hymn. Kanimar ang kinahanglan. Kinahanglan. Kani ang nalubat. Kani. Pagdala lagi sa dire. Atong awiton page number. Atong awiton English. Yield not to temptation. Ada sa hymnal joy. Yield not to temptation. Pagtuo ko gibarog. Alright, atong awiton, verse number 1, all together now, sing! Ang pagtuo ko gibarog, diha lang kang Jesus. Iyang dugo saligan ko, nga giula sa krus. May katagbawan na ako, diha lang kang Jesus. Kay siyang nagpakamatay sa kasalanan ko, hingpit ang kaluwasan gihimo ni Jesus. Kahadlok ko gikuha niya, kung may katagbawan na ako, diha lang kang Jesus. Kay siyang nagpakamatay kasalanan ko, nagsandig ang akong kalag sa buhing pulong niya. Ang gipaagas kanako pagluwas, may katagbawan na ako, diha lang kang Jesus. Kay ang nagpakamatay ka anan ko, last verse, ang kasakit giayon niya, kay mananambal siya, mianhi siya sana wala luwas. May katagbawan na ako, diha lang kang Jesus. Kay siyang nagpakamatay sa kasalanan ko. Amen. May katagbawan na ako, diha lang kang Jesus. Ang atong katagbawan, makaplagan ra gid nato diha kang Jesus. Amen. Bisan pag na maangkon nato ang tibuok kalibutan. Bisan pag madato ta natay tanan kwarta atong gikinahanglan, bisan pag manubra imong kwarta.
Kung wa kay Ginoo sa imong kinabuhi, di gyapon nimo makaplagan ang katagbawan. Amen? Ang katagbawan naara gyud kang Hesus. Let's pray. Lord, thank you sa imong pulong. Thank you sa imong pahimangno karon nga gabi sa among kinabuhi nga di gyud namo hatagan og binta, di gyud namo hatagan og dapit o lugar ang yawa nga mao ang among kaaway. O Dios, tabangi kami nga ang lugar among gihatag diha kanimo lamang. Ang panahon among ihalad kanimo lamang. O Dios, di namo ni mahimo sa among kaugalingon. Ang yawa na kanunay nagalibot-libot, nagapangita ginsay iyang matukob. Apan akong pag-ampo Ginoo lig-una ang among pagtuo. Atagi kami kadasig pagpangalagad kanimo ug kakugi sa pagtuon sa imong mga pulong labi na sa panahon sa pag-ampo. Ikaw Ginoo magahatag kanamo Ginoo kadasig. O Lord, daghang kinabuhi ang naguba, daghang kinabuhi na limbungan, daghang kinabuhi o Dios ang na-divide tungod sa buhat sa yawa. Apan ako nagaampo nga ikaw o Dios ang manglihok sa among kinabuhi. Labi na sa mga Kristohanon karon nga gabi, akong ginaampo Lord ang among kinabuhi, among kinitugyan nga na kanimo aron nga di kami malimbungan sa among kaaway. Sa pag-uli, ikaw Ginoo magaha-protection sa matag usa kanamo. Ikaw Ginoo magahataw og special nga mga panalangin ani mga Kristohanon nga niya karon nga gabi. Amo kang daygon, pasalamatan, pinagi sa pangalan ni Hesus, labi na sa pulong among nadungag nga gabi. Among kining pasalamatan, tugyan ug lauman nga madawat. Amen. Maayong gabi sa tanan.